Ayun, hello. Good morning. Bago to ha. Siyempre, anong ano natin? Mga Usap-usapin ngayong araw na to. ha? Ano yung mga bata? Pagka maliliit pa sila, ano pa yan? Tawag nila selfish. Ano ibig sabihin ng selfish? Selfish? No. Hindi mapagbigay. Yan. No. Sino lang iniisip nila pag selfish? Sarili nila. Ang term ng iba dyan, yung mga bata, madamot. Di ba? Bakit gano'n? Hindi sila marunong mag-share. Well, sabi nila, yung mga developmental psychologists, no? Meron talagang edad ang bata na ang sentro ng universe, siya lang. May ganun talaga, no? Lalo na pag panganay, no? Exactly, lalo kung isa lang ang anak isa lang. mo, yung palang mag-isa, tama ka doon, ano? So, ang nangyayari dyan, pagka hindi nila nakalakihan yun, dumating ang grade school, naging professional sila, nadi-disappoint sila. Kasi nga, nakalakihan nila na sentro sila sa ano. when that happens, paano affected ang relationship? Paano? Ibig sabihin, gusto nila Sila lagi, no? take and take lang. Hindi sila natututong Nagbibigay. magbigay. Oo. So, when things don't go their way, out of control. Okay? No? So, dapat alam ng mga parents yan, di ba? Yung dapat So, gawin. yan. Paano natin i-resolve yung mga yan? May tinatawag tayong empathy. Ibig sabihin, ini-introduce natin sa mga bata na there is a bigger world around them. More importantly, may ibang tao na kapiling nila, which is either yung kanilang pamilya, mga magulang at mga kapatid. Okay. So how do we do that? How do we show empathy? Lalo pag ang mga bata, maliit pa, baby pa, less than 2 years old. Oo. Naalala mo, sweetheart, pagka nakikipaglaro tayo sa mga bata, nakiki-level tayo sa kanila. Parang bata ka rin. Correct. Kung ano yung ginagawa nila, Oo. dapat ganun din Ginagawa mo rin. Oo. iniisip mo. So, pagdating halimbawa sa position, ibig sabihin ng actual, paano ka makipaglaro sa isang batang 2-year-old? Nakatayo ka ba? Hindi. Paano? Siyempre, ano siya, kung nakaupo siya, upo ka rin. Ayun, tama yan. Why do we do that? Tingin mo? Tayo mag-level, di ba? Correct, oo. Mag-eye-to-eye contact din kayo. Tama ka dyan. So, mga parents, di ba, mga mommies and daddies, yung mere action na pag-upo mo para maging eye level sila, hindi lamang yon physical o yung nakikita. It is also a show of parang nakiki-empathize ka sa kanya. I-reach out mo. Nag-reach out ka sa kanya, nakiki-level ka sa kanya. You put your level down, hindi ka parent, but you become a child, kagaya nga ng binanggit mo. And what happens? Ano yung magic pagka ganito? Pagka nakaupo yung bata, hindi nakaipo ka sa kanya, usually nangyayari pagka ganon. Parang playmate ka niya, parang comfortable siya sa'yo. Exactly, you win the trust of the child, di ba? So, subukan niyo yan din unang-una, no? Para maturuan natin ng bata na mag-empathize, matutong mag-share, o umisip ng ibang tao bukod sa kanyang sarili. Maki-level ka sa kanya, physically, literally. Oo. So, yun ang unang-una. Now, as a child grows older, natututo rin sila ng emotional empathy. So, yung una, physical. Yung talagang makikilevel ka, nakikita nila eye to eye kayo, di ba? O, kikipaglaro ka, kung ginagawa niya, kung building blocks, o drawing siya, ginagawa mo rin. Pero meron din tinatawag na emotional empathy. Yung nakaka-relate siya dapat sa nararamdaman mo o nararamdaman ng ibang tao. So, kapag ka nasa isang play area ka, yung anak mo, kasama mo, tapos may ibang bata na nakita na nakikipaglaro, paano na-demonstrate yung emotional empathy sa ganung sitwasyon? Dapat may paglaro din sila din sa bata. Pwede, o sa kaedad nila, no? Pagkatapos, kapag ka nakita nila na halimbawa may ibang bata na umiiyak, May comfort niya. yan, No, puntahan niya, di ba? Oo. So, paano mo may instruct yung bata to do that? Yung anak mo. You communicate with him. Correct, oo. Talk So, to him. nakikita nila na may ibang bata na umiiyak, ano? Nag-o-observe yung mga anak natin, mga mommies and daddies. Bakit nangyayari yun? So, it is up for the parents to explain to the child. Halimbawa, nadapa yung bata na nakita niya. Hindi naman niya kaano-ano, hindi rin niya kalaro. Pero
pero umiyak. No? Sometimes, yung mga anak natin, pagka may ganung pagkakataon, nagtatanong sila. At ang basic question nila, why? Bakit? Bakit umiyak yung batang yon? Whether in English yan, in Filipino, or in Bisaya, di ba? No? Baka, mami, why is the child crying? What's happening? Minsan may ganun. So, the parents need to explain. Okay. So, ito na yung emotional empathy. Di ba? Wala, lagi tayo nandun palagi, no? Kailangan na-explain sa Na-explain mga mo na bata. tama. At huwag mong iisang tabi yun. Kasi madalas yung mga parents, mga mommies and daddies, siguro busy sila, may ibang ginagawa, naiinis sila. They don't take time to explain it. Di ba? Kaya nangyayari, hindi ngayon naiintindihan ng bata, naku-confuse siya, what's going on? Dapat may connection ka. Dapat may connection. No? So, yung emotional empathy Yeah. is a connection. You put yourself in the shoes of another. Correct. So, kagaya nga na binanggit mo kanina, nung nakita ng bata, nung anak mo, na umiiyak yung ibang kalaro niya o ibang mga bata na hindi naman niya kaano-ano, na-observe niya umiiyak, tatanungin ka niya, Mommy, why is the child crying? And then you explain, oh, because he's hungry, he doesn't have a toy, o kaya natapa kasi siya. Yeah. Ang importante doon, mga mommies and daddies, is what to do next. Kasi dapat may follow through yan eh. Ano yung magandang follow through sila? Kailangan, yun nga, mag-usap kayo, And then, turuan mo siya, and then you connect with your children, okay. Oo. spend time with them. Yeah. How about dun sa other child na umiiyak na nakita ng anak mo? Ano ang next step na magandang gawin ng anak mo? Ayun nga, yung pagkakausap mo sa kanya, sana i-approach niya. Yan. Sabihin mo sa kanya, Turuan di ba? natin, oo. Turuan natin. Tama ka, no? Na malaking bagay po ito mga mommies and daddies, yung emotional empathy para maintindihan ng mga anak mo na iba yung katayuan niya, kalagayan niya, iba rin yung kalagayan ng ibang tao. Pag nakarelate siya dito at nadala niya ito hanggang sa kanyang paglaki, pag naging elementary siya, naging high school teenager, hanggang maging mature, na grown up, matututo siya na kailangan pala i-consider niya yung ibang tao. Be So, sensitive. Magiging sensitive siya. So, from being selfish, letter S, pag natutunan niya yung mga empathy, physical empathy, may ka-level siya, you go down to that level, may emotional empathy, nakikiconnect siya sa ibang bata, no? Bukod sa, or yung selfishness niya, magiging sensitive siya. So, selfless. Oo, no? Tapos, ang Tama. translation noon, paglaki niya, is magkakaroon siya ng service. No? So mga mommies and daddies, no, kung kayo may mga anak halimbawa na nag-aaral na, di ba madalas na-offend ka pagka sumasagot na yung anak mo, nagpapaliwanag na, kasi part yan ng developmental milestones nila eh. No? Huwag po kayong masyadong ma-offend pagka ganun, pagka tinatawag na kayo ng first name, o kaya nag-i-react sila with their emotions, ano? This is part of their growing up. No? Dapat lang maging sensitive din tayo, lalo dun sa mga bata, mga anak natin, halimbawa, no? Ako, ang gusto ko lagi itanong nga eh, kung ikaw ay medyo mature pagdating sa emotional empathy, ang palagi mong tanong is, ano ba yung makakapagpasaya sa ibang tao? Oo, in effect, di ba, dahil maliit lang ang iyong pamilya, ano ba yung makakapagpasaya sa mga magulang mo? O kaya sa mga kapatid mo? Di ba? Oo. Tapos, on another aspect naman, pwede mo ring itanong mga mommies and daddies, no, kung may mga anak kayo ng teenager na, o kung kayo mismo, no, ay anak din at buhay pa mga magulang nyo, bukod dun sa tanong na ano makakapagpasaya sa parents mo, is ano yung hindi makakasakit sa kanila. Yan. Oo. So, dalawa magkaibang aspeto yan, sweetheart. Di ba? Ano yung makakapagpasaya sa ibang tao at ano yung hindi makakasakit sa kanila. Oo. So, kung meron po kayong mga reactions o di naman kaya ay conversations na gusto nang ilagay, feel free, di ba? Yeah. Pakichat kayo sa amin. Oo. Comment below. Comment below. O, click the link below. O, para tignan natin, opo, kung kamusta ba ang emotional empathy, physical empathy, yung selfish na anak mo magiging sensitive and then eventually may service, ano? So, write to us. O kaya, give us a comment. Balikan namin ngayon. Diba? Okay. Approve. Approve. Thank you. Bye. Ingat.